Mas kilala ng marami ang pangalan ni Cesar Chavez sa kasaysayan ng labor movement sa Amerika. Ngunit sa likod ng mga welgang nagbago sa buhay ng mga manggagawang bukid, may mga Pilipinong matagal na halos hindi nabanggit sa mga libro ng kasaysayan. Isa na dito si Larry Itliong, isang Filipino-American labor leader na ngayon ay mas muling binibigyan ng pagkilala ng ilang mga history advocate sa buong Amerika. Sa Arizona, isa si Lonnie Patubo sa mga patuloy na nagsasaliksik upang mas makilala ang mga manong na tumutulong humubog sa labor right movement sa bansa. At sa seryeng ito, tutuklasin natin ang mga kwentong matagal nang nananatiling nakatago sa likod ng kasaysayan. Really got interested in my Filipino roots because in California, I was there up until 6 years old. Bagamat lumaki sa Amerika, hindi naging hadlang para kay Lonnie Patubo ang pagnanais na mas maunawaan ang kanyang Filipino roots at ang mga kwentong nakapaloob dito. At habang mas lumalalim ang kanyang paghanap sa sariling pagkakakilanlan, mas marami rin siyang natutuklas ang mga bahagi ng kasaysayan na halos hindi niya narinig noong siya ay lumalaki. Growing up, it was a Filipino household, and my mom is born here in Phoenix. So she's a first generation mestiza, so the daughter of early Arizona Manong that arrived in Arizona like in the 1940s. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti ring nabuo ang kanyang interes na mas alamin ang kwento ng mga naunang Pilipinong dumating sa Amerika. Mga Pilipinong nagsakripisyo upang maghanap ng mas magandang buhay para sa kanilang mga pamilya. Ngunit hindi niya inasahan na ang pagtuklas na ito ay magbubukas na mas malalim na pagtanaw sa kasaysayan ng mga Pilipino sa labor movement. I got interested. It was about 2014 when my dad passed away. He left behind a lot of journals and writings about his life in the Philippines. He was from Ilocos Sur. He's from Bantay, Ilocos Sur. And he describes his family as a peasant family that lived under a rich haciendero or landowner. He wrote about his life in the Philippines, but also his journey here to America. Matapos pumanaw ang kanyang ama, nagsimulang basahin ni Lonnie ang mga journals at mga personal na sulat na iniwan nito. At sa mga pahina ng mga kwentong ito, unti-unti niyang nadiskubre ang mga pangalang matagal na niyang hindi narinig sa mga libro ng kasaysayan. Kabilang dito ang mga Pilipinong naging bahagi ng pakikibaka para sa karapatan ng mga manggagawang bukid sa Amerika. So at that time when I was doing my research, there was nothing on the Filipinos at that time. I didn't see anything on the Filipinos. At para kay Lonnie, dito nagsimulang magbukas ang isang mas malaking tanong. Bakit tila naisantabi sa maraming history books ang mga kontribusyon ng mga Pilipino sa labor movement sa Amerika? At habang mas lumalalim ang kanyang pananaliksik, mas lalo niyang nadiskubre ang mga pangalang tulad nila Pete Velasco, Philip Vera Cruz at Larry Itliong. So Pete Velasco was one of those Delano Manong. So when I did research on Pete Velasco, it led me to this leader named Larry Itliong. So that's how my interest and my connection grew. Si Larry Itliong ang isa sa mga Pilipinong labor leaders na naging mahalagang bahagi ng Delano Grape Strike noong 1965. Isang makasaysayang kilusan na nagbigay daan sa mas malawak na pagkilala sa karapatan ng mga farm workers sa Amerika. At para sa mga advocates tulad ni Lonnie,
mahalagang mas makilala pa ng mga bagong henerasyon ang mga Pilipinong naging bahagi ng pakikibakang ito. Habang papalapit ang Filipino-American History Month ngayong Oktubre, mas lumalakas din ang panawagan ng ilang mga Filipino-American advocates sa iba't ibang bahagi ng bansa na mas mapalawak pa ang pagkilala sa mga manong at sa kanilang mga naging ambag sa kasaysayan ng Amerika. At habang mas marami pang mga dokumento, larawan at mga personal na kwento ang kanyang natutuklasan, mas lumalakas din ang paniniwala ni Loni Patubo na panahon nang mas makilala ng mas maraming Amerikano ang mga Pilipinong naging bahagi ng labor right movement sa bansa. Para sa mga advocates tulad niya, ang pag-alala kay Larry Itliong, Pete Velasco, Philip Veracruz at iba pang mga manong ay hindi lamang paggunita sa mga bayani ng nakaraan, ito rin ay pagtitiyak na mga susunod na henerasyon ng mga Filipino-Americans ay may mas malalim na pag-unawa sa kanilang pinagmulan, identity at ambag sa kasaysayan ng Amerika. Sa susunod na bahagi ng ating espesyal na serye, mas tatalakayin natin ang mga natuklasan ni Loni Patubo tungkol sa mga Filipino labor leaders at ang patuloy na panawagan para mas malawak na pagkilala kay Larry Itliong sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Dong Robles, Profile Overseas Diaries.